Ito ang top 10 na mythical creatures sa Pilipinas. Mga nilalang na bumabalot sa ating alamat at kwento mula pagkabata. Mula sa mga halimaw ng kagubatan hanggang sa mga nilalang ng dagat, kilalanin natin ang 10 pinakakilalang mythical creatures ng ating bansa. Number 10. Multo o kaluluwa. Sa mitolohiyang Pilipino, ang multo o kaluluwa ay tumutukoy sa mga taong namatay na kadalasang nagiging sanhi ng mga kakaibang pangyayari o aksidente. Isa sa mga sikat na kwento ng multo sa Pilipinas ay ang tungkol sa Balete Drive sa Quezon City. Ang Balete Drive ay isang kalsada na matatagpuan sa Barangay Kasilawan at ayon sa mga kwento, ang kalsadang ito ay tinitirhan ng isang multo na isang babaeng nakasuot ng puti at may mahabang buhok. Isang gabi, isang babae ang naglalakad sa Balete Drive. Nakita siya ng driver ng jeep kaya't inalok nito ang babae na sumakay. Ang babae ay tila nagmamadali at may malungkot na ekspresyon sa mukha. Nang sumakay siya sa jeep, hindi ipinakita ng babae ang kanyang mukha at tanging ang kanyang mahahabang buhok ang kitang-kita. Habang naglalakbay sila sa kalsada, naisip ng driver na medyo kakaiba ang babae, kaya't nagtanong ito kung saan pupunta. Sa isang iglap naglaho ang babae at wala man lang natirang bakas. Ayon sa mga kwento, ang babae na ito ay isang espiritu na namatay sa isang aksidente sa kalsadang iyon. May mga nagsasabi na siya ay isang batang babae na naglalakad ng mag-isa at namatay sa isang aksidente sa mga nakaraang taon. May ilang bersyon din ng kwento na nagsasabing ang babae ay pinatay sa Balete Drive at nagbalik bilang isang multo upang maghiganti. Marami sa mga sikat na lugar sa Pilipinas ang pinaniniwala ang tinitirhan ng mga multo o espiritu. Narito ang ilan sa mga kilalang lugar na may mga alamat ng kababalaghan. Balete Drive sa Quezon City, Manila Film Center sa Pasay City, Fort Santiago sa Intramuros, Manila, The Diplomat Hotel sa Baguio City, at La Peral White House sa Baguio City. Number 9. Kapre. Ang kapre ay isa sa mga pinakapopular na nilalang sa mitolohiyang Pilipino. Isang malaking nilalang na karaniwang inilalarawan bilang isang matangkad, maitim at mabalahibong nilalang. Ayon sa mga kwento, madalas silang nakikita sa mga matataas na puno tulad ng balete, akasya at iba pang malalaking puno. Ang Mount Banahaw, isang bundok na matatagpuan sa Quezon at Laguna, ay isa ring kilalang lugar kung saan maraming kwento ng kapre. Ang bundok ay itinuturing ng mga tao bilang isang sagrado at mythical na lugar. Maraming mga kwento ang nagsasabi na ang mga kapre at iba pang mga espiritu o engkanto ay naninirahan sa bundok na ito at ang mga umaakyat sa bundok ay nagiging bahagi ng mga kwento. Ayon sa mga sabi-sabi, ang mga kapre sa Mount Banahaw ay may malalim na koneksyon sa kalikasan at ang bundok ay itinuturing na isang holy mountain o sagradong lugar na tinitirhan ng mga espiritu. May mga kwento na nagsasabing kapag ang mga tao ay gumagawa ng masama sa kalikasan o hindi sumusunod sa mga alituntunin ng bundok, maaaring maka-encounter sila ng mga kapre o iba pang mga espiritu na nagbabantay dito. Number 8. Mangkukulam. Ang mangkukulam ay ang mga taong gumagamit ng kulam, isang uri ng black magic na madalas gamitin sa pangganti o panlilinlang. Maaaring gumamit sila ng mga voodoo doll, kandila, orasyon, gayuma at pampaswerte o sumpa. Habang ang albularyo ay isang tradisyonal na manggagamot na nagpapagaling, ang mangkukulam ay kadalasang kabaligtaran. Gayunpaman, may ilan na itinuturing ang kulam bilang ganti laban sa mga makasalanan tulad ng mga magnanakaw o nangangalunya. May mga mangkukulam din na sinasabing namamana ang kapangyarihan at inihahambing sa mga nilalang na gaya ng aswang o manananggal. Sa makabagong panahon, madalas silang inilalarawan na gumagamit ng gayuma, sumpa, at kahit necromancy gaya ng pagkontrol sa mga patay o pagpaparamdam sa mga espiritu. Number 7. Bakunawa. Ang bakunawa ay isang kilalang nilalang sa mitolohiyang Pilipino, karaniwang inilalarawan bilang isang higanteng nilalang na parang sea serpent o isang nilalang na katulad ng dragon. Isa itong nakakatakot at mistikal na nilalang na pinaniniwala ang may kakayahang magdulot ng malalaking kalamidad sa kalikasan, kabilang na ang mga eclipse. Ang bakunawa ay sentro sa iba't ibang mga alamat at kaugnay sa buwan, dagat at mga malawakang kaganapan. Ayon sa isang sikat na kwento, ang bakunawa ay isang napakalaking nilalang na nakatira sa dagat. Siya ay may makapangyarihang katawan. Ipinanganak siya mula sa mga sinaunang kwento ng mga katutubong Pilipino. Sinabi sa kwento na si Bakunawa ay labis na nahumaling sa buwan at ninais na kainin ito na nagdudulot ng eclipse. Number 6.
Tikbalang. Ang tikbalang ay isa sa mga pinakasikat at kinakatakutang nilalang sa mitolohiyang Pilipino. Isa itong supernatural na nilalang na kadalasang inilalarawan bilang isang kalahating tao, kalahating kabayo, at itinuturing na isang trickster o malikot na espiritu. Bagamat hindi ito palaging masama, ang mga kalokohan at kakayahan nito ay maaaring magdulot ng takot at kalituhan, lalo na sa mga taong hindi sinasadya na makatagpo nito. Isa sa mga usap-usapan ay ang pagliligaw ng tikbalang sa mga tao, lalo na sa mga kabataan. Ayon sa mga kwento, ang tikbalang ay maaaring magpakita sa mga batang babae o lalaki, at kung sila ay hindi mag-iingat, maaaring magdulot ito ng mga kababalaghan. Ang ilang tao ay naniniwala na kapag nagustuhan ng tikbalang ang isang tao, madalas ay inililigaw sila sa kagubatan o bundok, kaya't nawawala sila ng matagal at hindi makabalik sa tamang daan. Number 5. Tiyanak. Ang tiyanak ay isang nakakakilabot at nakakabagabag na nilalang sa mitolohiyang Pilipino, kilala sa kakayahan nitong gayahin ang iyak ng isang sanggol upang mangakit sa mga taong dumadaan, at kadalasan ay may malungkot at nakakatakot na kahihinatnan. Isang sikat na usapan ang tungkol sa kakayahan ng tiyanak na magpanggap bilang isang batang umiiyak upang makahikayat ng mga tao. Marami ang naniniwala na kung makakarinig ka ng isang batang umiiyak sa gubat, kalsada o liblib na lugar, ito ay maaaring isang tiyanak na nang-aakit. Kaya paalala ng mga matatanda na huwag basta-basta magtangkang tulungan ang batang ito dahil ang tiyanak ay isang mapanlinlang na nilalang na naglalayong maghasik ng takot at kalituhan. Number 4. Duwende o nuno sa punso. Mga karaniwang katawagan sa mga maliit na nilalang na hindi nakikita ng mga karaniwang tao. Ang mga ito ay naninirahan sa gubat, puno, punso o mga luma at malalaking tirahan na matatagpuan sa mga probinsya. Ang duwende ay nagpapakita sa mga iilang tao lang kapag ikaw ay kanilang nagustuhan. Ayon sa mga nakakakita, sila ay nakikipaglaro. Dinadala ng duwende ang taong kanyang kinaibigan sa lugar nila. Sa mga karaniwang kwento na nagpasalin-salin sa bawat henerasyon, ang kanilang lugar ay isang paraiso na di inaakala ng tao na may ganito. Puno ng ginto ang kanilang kaharian. Sila ay mahilig magkolekta ng mga iba't ibang bagay. May kasabihan ng matatanda na kapag may nawala na bagay sa iyong bahay ito, ay kinuha ng duwende, na kahit hanapin mo ay hindi makikita, at kapag napagpasyahan mong huminto sa paghahanap saka ito lalabas sa isang lugar na parang walang nagyari. May mga duwendeng sadyang mapaglaro, ito ay nakatira sa gubat, na kung minsan na may napadaan, sadya nila itong ililigaw sa gubat, at ibabalik kung kailan nila gustuhin. Ayon sa kasabihan ng matatanda, kailangang magpaalam kung dadaan o tabi-tabi po para hindi sila maistorbo at magalit. Kapag sila ay nasaktan, ito din ang kanyang ipaparamdam sa taong nanakit sa kanya. Katulad halimbawa kung sila ay iyong napilayan sa paa, ganun din ang mangyayari sa iyo. Kung sila ay tinamaan mo ng bato sa mukha, ikaw din ay magkakaroon ng mga pasa sa iyong mukha. Ibabalik nila at ipaparamdam sa iyo kung ano ang ginawa mo sa kanila. Number 3. Sigbin. Ang sigbin ay isang nilalang sa mitolohiyang Pilipino, partikular sa mga rehiyon ng Visayas at Mindanao. Karaniwan itong inilalarawan bilang isang hayop na may mukha ng paniki, mahahabang pangil at mga matang mapula. Ang katawan nito ay may pagkakahawig sa kambing o kangaro, kung saan ang mga harapang paa ay maiiksi habang ang mga panghuling paa ay mahahaba, kaya't ang tindig nito ay laging nakayuko. Sinasabing ang sigbin ay isang nilalang na karniboro, kumakain ng karne, at aktibo lalo na sa gabi. Ayon sa mga kwento, ito rin ay itinuturing na kampon ng mga masasamang espiritu o aswang. Ang sigbin ay may kakayahang maglakbay sa gabi ng mabilis at tahimik. Kadalasan, ang sigbin ay maghahanap ng mga bata. At kapag nakita ang isang batang mag-isa, siya ay magpapakita at magdadala sa bata patungo sa kagubatan o isang madilim na lugar kung saan siya ay magiging pagkain ng mga aswang. Number 2. Batibat. Ang batibat ay isang nilalang sa mitolohiyang Pilipino, partikular sa mga rehiyon ng Ilocos at Tagalog. Karaniwan itong inilalarawan bilang isang matandang babae na may mataba at pangit na anyo. Ang batibat ay isang mapaghiganting espiritu na naninirahan sa mga puno. Kapag ang punong kanyang tinitirhan ay pinutol at ginamit bilang haligi ng bahay, ang batibat ay lumilipat sa haligi at nagiging sanhi ng mga bangungot sa mga natutulog malapit dito. Ang mga bangungot na dulot ng batibat ay maaaring magdulot ng sleep paralysis at nakakabahalang mga panaginip. Upang malabanan ang epekto ng batibat,
Inirerekomenda na kagatin ang hinlalaki o igalaw ang mga daliri sa paa habang natutulog. Ang salitang batibat ay ginagamit din upang tukuyin ang bangungot sa Ilocano. Ang mga kwento tungkol sa batibat ay nagsisilbing paliwanag sa mga hindi maipaliwanag na karanasan sa pagtulog at nagbibigay ng aral tungkol sa paggalang sa kalikasan at mga espiritu. Number 1. Aswang. Ang aswang ay isa sa mga pinaka-popular at kinakatakutang nilalang sa alamat ng Pilipinas. Ayon sa mga kwento, ang aswang ay isang nilalang na may kakayahang magbago ng anyo, kadalasang mula sa isang tao na magpapakita ng normal na hitsura sa araw, ngunit nagiging halimaw sa gabi. Isa sa mga pinakakilalang kwento ng aswang ay tungkol sa isang babae, si Maria Labo. Isang kwento ng aswang mula sa Visayas at Mindanao. Siya ay isang magandang babae na may asawa at 2 anak. Isang araw nakatagpo siya ng misteryosong tao na nagbigay sa kanya ng anting-anting upang mapabuti ang kanyang buhay. Ngunit nang magsimula siyang gumamit nito, nagbago siya at naging isang uri ng aswang na kumakain ng mga buntis at bagong panganak.